salamat. Ayun, ang dami oh. Wow! Wow, dami. Tinan mo. Ang dami oh. Okay, we call on Kuya Asher Piazza. Uy, ano, tinan mo. Praise. Praise. Let's go. Ano mic mo? Kulay? Ah, pink. Ano? Okay. Hi, Sassy! Good morning, everyone! Hallelujah! Sino masaya sa magalang? Amen! 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 Dapat tayo maging magalang, sumaya sapagkat 2026 na! Unang linggo ng taon, kaya tayo magpasalamat sa Panginoon sapagkat here we are! Nandito tayo sa 2026. Amen! Nagising pa tayo, pinagpala tayo ng Panginoon, iningatan tayo ng Panginoon. Hallelujah! Kaya naman simulan natin ang awitin natin sa Panginoon. Let's celebrate Jesus na sinarihan ko tayo ay tumayong lahat. Palapot tayo sa Panginoon. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate. Celebrate Jesus, celebrate.
Hawak pa man natin ang Hallelujah! Wow! Palapakan natin ang Panginoon na pagkatagumpay ang 2026 at salamat sa 2025. Thank you, Lord! Hallelujah! Jesus is alive that has lost the victory and the grave has been denied. Jesus lives forever. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken and we are perfect liberty. The Lamb of God is The risen. Lamb of God has He's risen. alive. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Nabuhay pa rin. Death has lost its victory and the grave has been denied. Jesus lives forever. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last. The first and last is He. The curse of sin is broken and we have perfect liberty. The Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory. And the grave. And the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He is the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken and we have perfect liberty. The Lamb of God. The Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Hindi siya na Walang nagiging basta bata. Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, because you are alive. Hallelujah. Tayo magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng pagpapala ng 2025. Pagsubok suliranin na ating napagtagumpayan. Hallelujah. Nakasama natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. We are grateful. Yes, to the Holy Yes, because His name Jesus Christ, His heart declares with a grateful He pays to the Holy One. He pays because His name Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now
pagsubok na pinahintulot mo, Panginoon. Ika'y kasama namin. Bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mababawi o may kukumbalik, maging sa dilim ng gabi. Sandigan matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mawawala pagkakataon, patuloy ang katapatan mo sa dalawhati sa kabiguan, sa pagluhan ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nang gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Hallelujah. Awitin natin ang awitin na ito mula sa ating puso. Gawin natin isang panalangin sa Panginoon. Hallelujah. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalawhati at sa kabiguan, sa magluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nang gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, ikaw ay mabuti. Sabihin mo sa Diyos, ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat.
tayo manatili sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. You are the God who are our refuge, Lord God. You are our ever-present God. In times of our trouble, Lord God. You say it in Psalms 46 verse 1, Lord God. Ikaw ay narito, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong banal na presensya, Panginoon, na laging nasa amin, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa conviction, Panginoon. Maraming salamat sa mga reminders, pagpapaalala sa amin, Panginoon, na ngayong araw, O Diyos, ay iyong gawain. Na ngayong araw, Panginoon, na kami sasamba magpupuri sa iyo, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos. Lord, I pray, Panginoon, sa umagang ito, pakalinisin mo ang aming puso't isipan mo. Lord, ihanda mo ang aming puso't isipan sa iyong salita, O Diyos. Ano mang mamumutawi, Panginoon, sa bibig, Panginoon, ang aming mahal na Pastor Jeff, Lord God. Ikaw ang makita, Lord God. Ang kanyang sasabihin ay pumunta sa aming puso't isip, Panginoon. Tumatak ito sapagkat ito'y iyong salita, O Diyos. Sapagkat ito'y gusto mo, Panginoon, na marinig namin, O Diyos. Lord, ikaw, Panginoon, ang makita, Panginoon. Itago mo siya sa iyong likuran, O Diyos. Anoint him, Lord God. Hallelujah, Lord. I pray, Panginoon, sa mga narito, Lord, pagpalain mo, Lord God, sapagkat ikay inuna, Panginoon. Maraming salamat sa kanilang buhay, Lord God. Ano mang kanilang hinihiling, Lord God. I know, Panginoon, you know it and you have planned, Lord God, sa kanila, Lord God, na punong-puno ng pag-asa, Lord God. And I pray, Panginoon, sa mga paparating pa lamang, papunta pa lamang dito, ingatan mo, Panginoon. Protect them, Panginoon, ano mang mga vehicle na kanilang sasakyan, ano man ang kanilang dadaanan, Lord God. In Jesus' mighty name, protect them, Lord God, with your most precious blood. And Lord God, ang gawain ito ay claim the victory, the success, Panginoon. Walang magagawa ang Diablo sa tanan sa gawain na ito. In Jesus' mighty name. Aksidente, disgrasya, anuman na distraction, in Jesus' mighty name, wala ka na magagawa. Kami tagumpay na sa araw na ito. You bless us, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. And this is our Thanksgiving, Lord God. Pagpapasalamat, Panginoon, sa mga answered prayer, Lord God. Pagpapasalamat sa mga karamdaman na iyong pinagaling. Pagpapasalamat, Panginoon, sa mga relationship, Lord God. Broken relationship, pagpapasalamat, Panginoon. Sapagkat lahat ng bagay na ito, Panginoon, ay ikaw ang gumawa, Panginoon. At ito'y lahat sa iyo, Lord God. Kung paano kami dumating sa mundo ito nang walang kahit na anong dala. Ganon rin kami, Panginoon, na aalis sa mundo ito na wala kaming dala na kahit na ano. Ngunit ikaw, O Diyos, na nagbigay sa amin ng walang hanggang buhay, the eternal life, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, na yun ang dala-dala namin, Panginoon, hanggang sa katapusan ng mundo ito, Lord God. We thank you, God. Maraming salamat, Lord. Puno-puno ng pasasalamat, Panginoon. Hindi lang sa magagandang bagay, Panginoon. Sa mga pagsubok, Panginoon, maraming salamat. Hindi mo kami iniwan ni pinabayaan. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa tapat ka, Lord God, sa amin. Salamat sa lagi protection sa amin, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Magkayamayan, magkamayaman. Magkamayan mo ang bawat isa. Sabihin mo, thank you at you are here. Maraming salamat ang naririto ka. Awitin natin. Celebrate! Celebrate! Salamat at nandito na ka, sabi! Salamat nandito ka, si Sorina! Salamat nandito ka, Shenhe ka! Kala mo kalimut ka! Salamat nandito ka, Don! Salamat nandito ka, Ate Leo! Salamat nandito si Savannah! Salamat kahit may sakit, nandito ang kuya! Hallelujah! Yes, God! Inaabot! Okay, habang iniintay natin at nakahintay, ingatan ng Panginoon ang bawat isang pupunta sapagkat nag-commute si Kenzie. So, malayo talaga, no? So, hallelujah. Na-commute sila commute. Pag nakamotor, mabilis lang dumating dito yun. Oh. So, Happy Thanksgiving! Ayan. So, meron na ba tayo mga nakahandang mga sasabihin mamaya? Isa-isang tatayo dito at magte-testimony about what the Lord Jesus Christ has done in your life in the past 1 year, no? 2025. And then after that,
ay magkakaroon tayo ng corporate prayer, magpipray tayo lahat, ipag-pray natin ang buong 2026 natin na ihilingin natin sa Diyos na ito ay maging matagumpay. Okay? So, announcement muna tayo. Siyempre, palagi nating ina-announce ay wala pa ring date ang ating darating na swimming, no? Abangan lang natin ang abangan. Mamaya, titignan natin. Kasi, ilang announcement na, wala pang date yung ating family outing / water baptism. Ayan, kinumbay niyan eh. Para kasama pa rin yung mga family. At hopefully ay magka-date na sa mas maagang panahon yung ating family camp or family outing and water baptism. Ayan, marami magpawa-water baptize. At ano pang announcement natin? Anniversary next Sunday. Next pa. Next pa. Next. Yan. Okay. So, ano ngayon? So, next. 18th. Second year anniversary. Hallelujah. Glory to God. At talagang pinagpapala ng Panginoon ang gawain ito. At yun nga, nag-study nga ako sa... pinagpapala ng Panginoon sapagkat kahit sa trabaho ko, nakakapagbasa-basa ako ng Bible. Dahil avail, tapos minsan may mga break time, may lunch time, pagpapala yun eh, yung may trabaho ka tapos nakakapagbasa-basa ka pa rin ng Bible. Kahit may ginagawa ka, mag-calls ka, syempre pag wala kang gagawin, kasi na-access natin ang yung Google doon eh, sa trabaho. So kung gusto mo mag-access ng Bible verse, type mo lang doon. Basahin mo. Doon chapter, basahin mo. At nag-aaral ako at sabi ko, Lord, ano bang magandang pag-aralan about 2026? At napunta ako doon sa mga promises of God. Mga pangako niya. Diyan ako dinala ni Lord sa mga pangako niya. Ano ba yung mga pangako niya? Dapat alam natin yun. And dapat malaman natin kung paano mapupulfill yung mga pangako ng Panginoon Diyos. And ang sinabi niya, ang dapat natin gawin para mapulfill yung mga pangako ay, number 1, sabi ni Kelvin, katabi ko eh, kasi dito si Carl, yung kaibigan ko isa, si Kelvin. Ang pangako ay matutupad sa pamamagitan ng, sabi ni Kelvin sa tabi ko, obedience, pastor, obedience. Magkatabi kami. Narinig ka kasi ako habang nag-study ako, nag-aaral. Siya lang sa tabi ko rin, no? Avail kasi nung time na yun eh. So, sabi, obedience, pastor. Sabi ko, hindi. Alam niyo kung ano? Humility. Humbleness. Yan ang binigay sa atin ni Lord. Kasi pag hinumble mo na ang iyong sarili, ay doon na papasok yung fulfillment ng promise. Why? Because you surrender everything to God. Lahat na ng bagay na mangyayari sa buhay mo, siya na ang bahala. So doon dadaloy. Kasi pag hindi tayo nag-humble at sabihin natin sarili natin ang lahat ng may gawa o yung paligid natin o yung mga kaganapan sa buhay natin, kontrolado pa rin tayo ng mundo. Hindi. Dapat lahat kontrolado ng Diyos. Yan dapat ang ating mindset. Nagmamaneho tayo ng kotse, huwag nating asahan ang mga traffic enforcer o ang mga katabi mong driver na ay, magiging maayos. Halang traffic, maayos, may nagta-traffic enforcer. Pero kailangan lahat nasa kamay ng Diyos. Ako, ay ingatan ng Diyos, walang mangyayari sa akin. Huwag mo ibase sa, ay magaling ako magmaneho. Kaya ko to, biglang di ko. Okay, kahit mabilis ako mag-drive. So dapat, yan na natin, ngayong araw na ito, 2026, lahat ng bagay na gagawin natin, we surrender all to God. At hindi ka magpe-fail. Pero pag binase mo sa sarili mo, binase mo sa ibang tao, sa sitwasyon, sa mundong ito, failure ang mangyayari. We fail. Diba? But God never fail. Kaya yan, patuloy na nating gagawin yan ang ating Bible reading. Ang nag-lead ng Bible reading natin ay walang iba kundi si Kelvin, Brother Kelvin, nag-lead. So nag-usap kami, after niya nag-lead, sabi niya, Pastor, kumusta? Okay ba yung sabi ko, wala naman, klaro naman yung mensahe, walang problema. Huwag mong isipin yung hindi kita minomonitor, huwag ka mag-alala. Hindi ko binibilang yung mga galaw mo, mga sinasabi mo.
Ang importante yung mensahe mo clear. Okay? Ang inano ko lang sa kanya, sabi sa kanya, pinipilit niya kasi ako na ano bang kulang. Kaya sabi ko, minsan pag nagbabasa ka ng Bible, pagbasahin mo yung mga tao. Kunyari, sino magbabasa? Kunyari, yan. Sister Tara, o kaya nagtatry, hindi pwede. O kaya si Sayo, pagbabasahin mo yung iba, para interactive naman yung ano. Pero yung, klaro naman yung ating Bible reading, napakaganda, no? Yung tinatawag na yung no debate. Ano ba, grabe si Kelvin, tuwan-tuwa siya eh. Kasi first time niya na ganun. Sabi niya, Pastor, talagang alam mo yung may ginawa kong bagay na panay ang tanong mo, ano, okay ba? Maganda ba? Ganun. Hindi may ganun. Kaya lahat tayo, darating dyan sa Bible reading, hopefully, kasi next week, si Kervin, yung kanyang kapatid, si Brother Kervin, okay, pinaghahanda natin. And then, susunod na, sino kaya maganda unahin natin? Si Sister Rio o si ano? Nasa work sila. Yun nga eh, kaya ano ko ngayon para malaman natin kung ano ang availability nyo. Kaya gagawin mo yung talaga nilang dalawa. Proxy. Proxy, walang ginagawa sa bahay, no? Tsaka si Sister Andy, syempre kasama yan. So may mga candidate na tayo sa School of Leadership. Yan, Sister Andy. Okay, ay, kayong dalawa rin pala, School of Leadership, may 3 na. Ayan, so sino ang maganda mauna sa inyo? Siyempre, in advance, kasi gusto ko, advantage pa lang, alam niyo na, para mapagandaan nyo. Katulad si Kevin, siguro panay yung study nun, no? Panay ang basa nun, panay yung check. So, ladies first? Ladies first eh, di ba? Ganun yung eh. So volunteer? Pero ano ka pa naman, sa susunod pa? Pwede, di ba? So, si brother mo na susunod kay Kervin. So, by next Wednesday, itong darating na Wednesday pala, ay 7. Tama ba? 7, no? Si Kervin dyan. 14, si brother Dom. Tama ba? Wednesday. Ano lang yan? Parang 30 minutes lang yung tumatagal. Ganun lang siya tumatagal. Tapos, 21, stereo na. Okay? Tapos 28. Sino sa 28? Si Sister Adi na sa 28. Hindi, para makapaghanda ka rin kasi matagal ka Kaya na. sa Bible. Bibigyan ko siyang Bible at siyempre Sister Adi, dito ka naman, malapit ka lang. Dito ka pupunta. Hindi ka na naka-online. Sa bahay ka pa, nakagano ka pa sa online sa cellphone. Dito na. Nakaupo tayo dyan. And then, bibigay ko naman sa'yo in advance yung topic. Babasahin mo, paano nagbabasa ka lang. Tapos, kung merong insight. Kailan yan? Sa kanya yung, 28. So, huwag ka mag-alala, hindi ka namin iiwan sa air. So, kailangan ba? Bigyan ko na lang siya ng Bible. Iyan mo siya. Kasi si Sister Tara ang original na first time na nagganyan eh. Pero dito, nakatayo. Ngayon, online tayo eh. Kaya medyo, ewan ko kung klaro sa inyo yung mga audio ni Kelvin nung nakaraan. Paano lang, check lang. Kalaro ba sa inyo? Sa akin, hindi ko gaano kasi nabigla ako eh. Tapos wala akong headset. Ayun. Okay lang, wag kang matalanta. Pag ganun, i-set up mo lang. Kunyari, kung kailan ka pwedeng hihinto or kung para hindi ka kasi nagdadrive ka eh. Gumawa ako ng bagong, hindi naman ginawa yun dahil inad ko lang kayo ng inad din sa call namin ni Kelvin, pero pinangalanan ko na Bible reading session dahil pag doon sa kabila nakita niyo yung sumagot yung tito ko, tsaka tito ko nandun si Tita Melanie, taga Cavite, tsaka taga Pasig. Kaya gumawa ka ng isang GC ng Bible reading. So yan 14, Brother Dom. 21, Sister Rio. Tapos 28, Sister Adi. Gagawin natin yan. In advance, ibibigay, isasend ko na sa inyo in advance para na pag-aralan niya na. So maganda yung... Hapon yan, yung tuwing yan. Hapon, 4 or 3 or 5, basta 4 talaga ang yan. Okay? Ayan. So, meron na, set na yan Sulat na lang yung pangalan mamaya doon. And then prayer. So, nagkaroon tayo ng prayer. At napaka-importante ng prayer. Alam nyo ba, ako'y nagtatanong sa Panginoon kasi
yung street preaching, nangangaral sa daan, di ba? Ang hirap gawin. Alam niyo ba, may maraming circumstance na hindi ka nakapangaral, hindi ka napag-share ng gospel, nagtungkol kay Jesus Christ. Kasi we need to share the Lord Jesus Christ. Sa kausap mo, saan ka man naroon. Sabi ko, Lord, hindi ako nakapag-street preaching kasi umulan. Sabi ko, ano kayang gagawin ko? At bakit? Huwag na ako na Ash. Hindi ako. Oh, ha? 7 to kinukuha niya. Ay, wag mo papakuha. Hindi na kukunin niya, hayaan mo na siya, ako na bahala sa kanya. Hindi, upo ka na, upo ka na, Ash, upo ka na. Hayaan mo siya. Layo mo siya. Huwag mo siya lalapitan kasi lalo siya magkakaroon ng way eh. Oh, don't touch ha, don't touch. Yan. So, yung prayer, sabi ko kay Lord, bakit hindi ako makapag-street preaching? Alam niyo ba na habang ako'y nananalangin, sabi ni Holy Spirit sa akin ha, yung revelation niya sa akin, sabi, kala ko, ibabase mo sa speaker, sa mic, sa akin, lakas ng loob ko, makangaral ako, hindi. Kailangan pala, babad ka sa panalangin. Kasi pag nag-pray ka, mas lalong mag-aapoy ka sa presensya niya, yung kanyang anointing. At mas madadali ang kang mangaral sa daan. Mas lalo kang lalakas ng loob mong bahagi sa salita ng Diyos. Pero pag hindi ka nag-pray, mahina ang yung presensya ng Diyos sa'yo. Ang hirap! Madali kang madadaig. Uulan lang ng konti. Ay, magdala tayo sa preaching. Sabi ko, ano ba kailangan? Mag-pray ka na ikaw ay pag-apuyin ng Panginoon, yung fire of the Holy Spirit. Kasi yun ang nangyari nung Pentecost eh. Yung fire of the Holy Spirit, kaya sila nang-aral eh. After the Pentecost, isa ka sila nang-aral dahil yung fire of the Holy Spirit nagturo sa kanila. So, prayer ay very important. Tuwing Friday yan. We pray dito sa ating lugar. And then Saturday, practice ng music. Katulad niya, kumanta si baby nyo kanina, di ba? Eh, hindi naman siya makapag-practice Saturday, di ba? Kasi malayo. Pwede kayang mangyaring isisend ka lang sa kanya yung kanta para ma-practice sa bahay. Di ba? Papakinggan niya para pagdating niya dito, hindi siya mangangapa. Katulad nun, alam niyo yung kanta, kaya nakakanta niya eh. Di ba? Give thanks eh. So kung ganun man, sabihin natin si Charm, may mahawak ng music, send sa kanya yung link ng video ng YouTube, tsaka yung lyrics, para ma-practice sa bahay. Pagdating dito, makakanta siya. Okay, yun yung maganda. Masaya kasi pagkasama sila sa kantahan eh, di ba? Maganda eh. Ayun, tapos Saturday, yung ating street preaching, hindi yan mawawala, dapat lagi. Kaya, nung nakaraan, nakapag-street preaching kami ni Kelvin doon sa may Japan Surplus. Buti na lang, may mic ako, tsaka may speaker yung e-bike. Kasi strike anywhere na yung e-bike ko, pwede na mangaral kahit saan eh. Pero importante pa rin talaga yung prayer. Nangangaral ka nga, hindi ka naman nag-pray. Ano yun? Kaya nga sabi nga doon, parang wala rin yung public speaking mo ng pangangaral mo sa salita ng Diyos, pero hindi ka naman kumukunik kay God. Wala May kang prayer. anointing. Walang Anointing. Oo, yun. Kaya kailangan ng prayer, you pray for anointing eh. So walang dating eh. Parang ginagawa mo lang yan to say na ginagawa mo. Na, nangangaral ako sa daan, ganyan. Pero iba yung pa nag-pray ka, may anointing ka. Pag nagsalita ka, may impact. Sa sarili mo rin, hindi lang sa kanila, maging sa sarili. Hindi mo na kailangan ng mga practice, mag-iisip Oo, di ba na yung mga disciple noon, ng Pentecost, nag-practice ba sila? Hindi, nung sila yung napuspos. Paglabas nila doon, bang, binanatang kagad nila eh. Lahat nagulat eh. Iba-ibang lahi na doon, may Greek, may ano. Oo, wala namang practice. Wala. Ang dala-dala lang talaga nila yung good news of the Lord Jesus Christ na ang Panginoon ay Diyos. Sinabi nila doon. Hindi mo kailangan magpabida-bida. Hindi na, wala nang ganun. Magpabida-bida ka. Hindi na. Kailangan talagang anointing. Very important. Very important. Saan mo makuha yung anointing? Prayer. Hindi rin pataas-taas ng boses yan, no? Hindi na dapat. So, ang maghahamon ng ating giving, wala si CJ. Pasok siya. Wala si CJ. So, sabi ko, biglaan eh. Hindi ko rin alam na may pasok siya at si CJ ay yung katrabaho niya parang wala. So, kailangan niya nandun siya. No? So, sabi ko, unahin mo yan. I-prioritize mo trabaho. Kasi kaya ka naman nandiyan, binigay ng Diyos sa iyo. Huwag niyong iisipin na ang trabaho ay nakakasira sa ministry.
Meron kasing ganun mga pastor. Sabi yung trabaho, nakakasira sa ministry yan. Kung makapagsimba, may trabaho ka, gano'n. Pero number one, priority mo yung trabaho. Kasi binigay ng Diyos. Ang trabaho na yan, to support your family, to support yourself. Ayaw naman ng Panginoon na wala kang trabaho. So, sa pagbibigay, wala namang bago sa atin dito. Ipaliwanag ko lang po sa inyo, ang pagbibigay ay hindi ko rin nauunawaan nung una. Bakit ko bibigay yung church? Ganda-ganda na nga ng church eh. Ganda ng amplifier oh. Laki. Bakit ako magbibigay dyan? Ganda nga ng Amerikana ni Pastor eh. Wow. So kaya tayo nagkaroon ng ganyan, Amerikana, pero wala naman talaga. Ginagawa lang natin presentable ang ating sarili. Gusto niyo ba naka-boxer shirt ako dito? Nagsasalita. So, di ba? Pero pag pupunta ka sa mall, nakabihis ka. Pag merong concert yung favorite mong kumakanta, nakapostura ka. Di ba? Pero pag siwain ng Panginoon, naka-boxer short, hindi mo pwede. So, kailangan postura tayo pag sa gawain ng Panginoon. Hindi naman naturo sa akin ng aking ama. Kaya ang aking ama ang nag-influensya sa akin ng mga Amerikano. Ay, hindi. Si Papa pala na-influensya din ng mga Amerikano kasi parang same lang din. History repeats itself eh. Ang aking ama rin ay nagpastor noon, ang humahawak din sa kanya, Amerikano rin. Yung mga senior din ng pastor din ni Pastor Mario, ganun din yung diskarte. So parang history repeats itself. So, kaya tayo merong sobre, pag nagbibigay, may pangalan yan. Ayan o, may sobre tayo dyan, kuha na kayo sobre. Nilalagyan natin ang pangalan. And number one, kinakabit natin dito sa loob yung pera ng maayos. Ayan o, nakaano siya? Nakaayos siya, no? Hindi yung kukunin yung pera tapos nakabalumbon pa, parang galit ka pa eh. Bibigay mo yung pera, gaganunin mo pa eh. Oh. Tapos pag ano, pag syempre, bibilangin niya ng mga ano, di ba, nakakanting. Pastor na. Nakikita dito, may nakabalumbon na pera. Kung galit pa yun, nagbigay gigil lang. Nakabalumbon pa yung pera. Kaya tayo may sobre to present our offering to our Lord. Walang halagang requirements ang offering. Offering yan eh. You offer it to the Lord. Ngayon, yung ikapo. Sabi ng iba, hindi na dapat ibinibigay ang ikapo kasi yan ay luma na. Hindi na uso yan. Yan ay para sa mga Israelita lamang, mga Hudyo. Okay, but we believe that as we believe the Lord Jesus Christ receive in our heart, we are being adopted as a family of God. Chosen by God. Kasi dati, ang pinagtatalunan ni Paul at ni James, yung dalawang yan, nagtatalo sila because Paul is called for the Gentiles. And then James, yan ay kapatid ni Jesus Christ. No? Pero anak na talaga ni Maria yon, no? Ang nangyari, nagtatalo sila sa batas ng Hudyo at si Paul. Sabi ni Paul ay hindi na kailangan na tuliin pa ang mga Gentiles kasi si James nire-require niya dapat i-circumcise, tutuliin. Kasi ang mga Hudyo kasama yung sabaw nila, di ba, nagpapatuli. So, sabi ni Paul, hindi na kailangan magpatuli because we are spiritual Israelites na eh. Hindi na dapat yung physical things yung gagawin natin. Spiritual na tayo. So, sinabi doon na tayo ay spiritual Jews. Hudyo. Spiritual Hudyo tayo. And we are inheriting what they also have. Kung ano yung pangako ng Diyos sa mga Hudyo, meron na rin tayo mga Gentiles. Sino bang may solid Hudyo ba dito? Wala naman, di ba? Pero may dati may bumisita sa church namin na talagang solid na Hudyo. Bumisita lang. Kasama yata ni Pastor Tommy Miller yun. Hudyo siya. Ang itsura niya talaga Hudyo talaga. Tawag nga ni ano? Parang si Jesus Christ. Parang Arab. Sabi nga nung isang bata nung youth, nung nagbumisita yung Hudyo, Jesus Christ, sabi ng bata. Kasi kamukha ni Jesus Christ eh, solid na Hudyo. Na-meet namin, talagang siya, mahinahon. Pero, wala naman ditong physically o biologically Hudyo talaga. Wala, di ba? So, yung sabihin tayo ay, nandun tayo sa part ng mga hintil. Okay? We are Gentiles. But we are spiritual Jews. What the
the chosen people, which is the Jews, also, we have, kasama natin yon. Kaya nga natin ginagawa, pinapractice natin ang tithing. Because tithing was promised to the Jews na pag binigay nila yung kanilang ikapo, sila'y pagpapalangin. Bubuksan ang duruwangan ng langit. At ibubuhos sa masaganang pagpapala sa Malaki 3:10, di ba? Pinapaliwanag doon. Ang sabi ng iba, hindi naman kami kasali dyan, hindi naman kami Hudyo eh. Dapat maintindihan mo that you are a spiritual Jews. So, ibig sabihin, parang sila lang ang pwedeng gumawa nun. Isipin nyo hindi tayo pwedeng gawin yung pagbibigay ng 10% at bubuksan yung duruwangan ng langit. Parang lugi naman tayo nun. Isipin, kailangan bubuksan yung duruwangan ng langit at ibubuhos sa pagpapala. Hindi. We also inherit that. We also have that promise na pag nabigay kami ng ikapo namin, bubuksan yung duruwangan ng langit. Kasama rin kami doon. Bakit? Hudyo rin kami spiritually. We believe in the Lord Jesus Christ. Ganun yung pinaka natutunan ko bilang Kristiyano sa aking pagiging Christian, yung mga naririnig ko about tithing, na kung ano yung sinabi sa Malaki 3:10, kasama na rin tayo. Amen? Pero it is your choice kung gusto mong bumukas ang diruwangan ng langit at protektahan ang iyong mga pagpapala at blessing. Kasi sabi nga, hindi mabubulok ang inyong tampayan, yung lagayan ng mga palay, di ba? Hindi dadagain, hindi pepestehin, hindi kayo mananakawan sapagkat poprotektahan ng Diyos ang iyong pagpapala. Yun ang nakasulat sa Malaki 3:10 eh. So kung sila lang nandun, hindi totoo yun. Pati tayo kasama doon. Kaya tayo nagbibigay ng ikapo bilang believers of the Lord Jesus Christ. We are spiritual Jews. Okay, sige, tayo lahat. Let's pray. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hawakan natin ang ating ibibigay. Lord God, salamat, Panginoon, sa araw na ito. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa amin ng wisdom, knowledge, and understanding. And, of course, humbleness, Panginoon, sa iyong salita. Kung ano man ang sinasabi ng iyong banal na salita ay ito'y magpasailalim kami dito. Kami ay mag-surrender sa iyo, Panginoon. Sapagkat alam namin kung kami ay sa iyo, ay magpapakumbaba, ay hindi kami mapapahamak, Lord God. Kami ay iyong iingatan, kami ay nasa ilalim, Panginoon, ang iyong pag-iingat, Lord God, ang lahat ng bagay sa buhay namin. Trabaho, business, pamilya, ang aming isip, ang aming puso, pag-iingat, proteksyon, Lord God, ay nagmumula sa iyo. Wala kaming magagawa kung wala ka, aming Diyos. Salamat sa iyong pag-ibig, your unconditional love. Thank you, Lord God. Salamat, Panginoon, for the everlasting love, for the everlasting life. Itong aming ibibigay, Lord God, ito'y payak. Maliit ito, Panginoon, dahil pag-aari mo ang lahat ng bagay. Ngunit binibigay namin ito out of obedience and humbleness and worship because we love you, Lord. That's why we give. Salamat, Panginoon. We praise you, we glorify you. Pagpalain mo taong mga nagbibigay, nagsisigliglig at umaapaw ng pagpapala. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen and Amen. Okay, bigyan natin. Lagyan. Hindi ako masuk. Kasi bikin ko. Ang tanging alay ko sa'yo aking naman. Okay, sige. Pwede tayo magpatugtog ng malumanay na tugtog and then isa-isa kong tatawagin ng bawat isa. Naka-set up naman na kung sino yung magte-testimony. And doon naman na yung guide. May sinend naman doon si ating Sister Tara na guide kung ano yung gagawin natin sa ating testimony. Nasabihin natin kung ano yung mga bagay na nangyari noong 2025, maliit man yan o malaki na mga experience mo na hindi mo lubos akalain sa buhay mo, na kala mo failure ka na, pero nagtagumpay ka. Amen? Sige, unahin na natin. Sister Charm! Ayan. Nawala ng mga tao. Ayan ang papasalamat ko ng 2025. So, dito tayo nagkanto nung nakaraan taon, no? Pero nasama ko
Kasi 2023, nagpasulat si Pastor ng sino yung mga tao na gusto mo mapalapit sa Lord or makasama mo sa pananampalataya na meron ka. So 2023, nagsulat ako. And answered prayer po, 2024, ang una ko pong sinulat doon ay si Ninang Julie. Ayan. So 2024, 2023, maraming nangyari. Pero yung mga nangyari na sabi ko nga, beautiful disaster. Diba? Beautiful disaster. Kasi, nung wala pa yung church dito, hindi mo akalain na magkakaroon ulit. And eventually, nung nagkaroon ng church, saka biglang umattend si Mami dito. Kasi, noon hindi siya umattend eh. Patingin-tingin lang, ganyan. Pero, nakita naman natin na umattend siya. Tama? At naging elders natin sa church. Nagpapaluto, pinapakain tayo. Yan yung 2024. And 2025, ang next kong sinulat doon is yung papa ko. 2025 ngayon, ang papa ko po ay umattend na doon sa kapatid ko. So yun yung mga tatlo yun tatlong hindi ko nasabihin pa yung isa. So dalawa, 2024 Mami, 2025 si Papa, that's my answered prayer na yung kung anong faith na meron ako, malalaman nila. At ngayon, kasama na nila sa faith na meron ako. Diba? Parang, hindi ko kasi, hindi ito yung ito yung mga tao na hindi mo pwedeng, yung kakausapin mo about your faith. Mami, ganyan. O kaya sa papa ko, kasi yung papa ko, talaga yun. Katoliko, sagrado, ganun, di ba? Mga ganun eh. Pero hindi mo sila makakausap about ganitong bagay. Pero, tandaan nyo po, in prayer, nothing is impossible. Talagang dinaan ko lang lahat sa prayer. Everything talaga. Walang kami namin about Jesus. Tanggapin mo yun. Wala pong ganun. Si Lord talaga yung gumawa ng paraan. In prayer talaga. Kumbaga yung compassion mo sa kanila na masama mo sila. Kasi, di ba pag nasa langit nga naman tayo lang maliligtas. Paano na yung mga kasama natin, magulang natin, kapatid natin? Paano na sila? So, kung hindi mo sila kayang kausapin in words, in word of God, hindi mo pa kaya, in prayer, idaan natin sa panalangin. Idaan natin sa panalangin sa Panginoon. Kasi the Holy Spirit will move na hindi mo nalalaman, hindi mo akakalain, mangyayari na. So, yun yung answer prayer ko in 2025. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Alam ko na buong kalangitan na nangyari yun, talagang nagsaya dahil kasama na sila sa family. Ayan! Amen. Glory to God. Nauna na kasi maraming alagang bata, si Sister Charm. So, ang pinag-pray niya pala nung 2025, yung tatay niya, nanay niya, Ninang, na makasama sa gawain. No? Yan. So, sige. Hindi ko na patatagalin. Sino sunod? Kaya mahal. Si Sister Rio. Wala, nagluluto si Pastore. Mamaya na, mahal, ikaw? Kasi si Pastora, kumabol. Ikaw na? Yung mga kaaway mo na natalo. Yung mga kaaway mo na dating inaaway ka ngayon. Sa office eh. Yan, ito na si Pastora Maricel. Good morning. Walang hiya ka na. Hindi. Siyempre, masaya ako kasi nandito kayo marinig yung testimony ko at ang boses ko ay paos. Way back 2025, kasi tama 2025, hindi 2024 muna. Way back, ang talagang pinag-pray ko kay Lord is, as a pioneer, di ba, nagtayo kami ng church, as pioneering, di, paus lang, as pioneering, ang hirap talaga, unang tanong ko kay Lord, Lord, kaya ko ba? Kasi una, ang hirap mag-handle eh. Imagine mo, may pamilya ka. Diba? Asikasuhin ka ng church. So, ang sabi ko kay Lord, ang pray ko sa Kanya, Lord, bigyan mo ako ng kalakasan, tsaka wisdom. Kasi ang una, ang hirap eh, na anxiety ka, kasi parang ang gulo ng utak mo, hindi mo alam kung ano unahin mo, tapos marami kang inaasikaso. Okay lang sana kung every Sunday lang yung gawain eh. Kaso may mga gawain kami every Wednesday, Friday, Saturday, parang wala akong pahinga. Halos everyday nga. Halos everyday niya eh. Sa dami na inaasikaso. So, ang pinag-pray ko kay Lord, nawa bigyan mo ko ng
tapang, boldness. Kasi yun ang ano yung kailangan ko eh, yung haharap ako sa tao, makikisama ako sa lahat. As a leader, as a asawa ng pastor, kailangan maging ano eh, maging, kahit naiinis ka, maging mabuti ka. Huwag mo pakita yung other side mo, may gano'n kasi tayo, di ba? Lahat naman tayo may other side na tinatago. Siyempre, as a leader, as a tumatay sa harap, as nagsisimbolize kay Lord, kailangan maging, yung salitang matino, di ba? May ibang term yung matino eh. Maging mabuti sa lahat. So, yun yung pinag-pray ko kay Lord. Kasi sa dati namin pinanggalingan ng church, kami leader din ako. Pero hindi ganito na lahat, ikaw lahat mag-manage. Lahat ng mga nangyayari, kailangan bigyan mo ng solusyon. Kumbaga ako yung nasa gitna lagi. Magulo na lahat yan, pero ako yung gitna. Wala ka dapat kampihan. So, glory to God, binigay sa akin ni Lord yun. Amen. Kumbaga, nagtagumpay ako year 2024. Kasi tinatanong ko talaga siya, Pastor, kaya ba natin? Kasi kung nagsimula kami sa bahay lang eh. Kami lang, kaming pamilya lang. Ang hirap i-imagine mo, para kang magpibuild ka ng isang ministry na kailangan may paninindigan na walang sukuan eh, walang atrasan yun. Yun yung pinakamahirap din. So, glory to God, binigyan ako ng Panginoon ng kalakasan, pagtitiwala, tsaka yung trust. Kasi yun yung nawala sa akin eh. Kaya ko ba sa sarili ko? Pero kay Lord bibigay, kaya natin. Amen. And then 2025, advance na eh. Pinag-pray ko rin yung sinunan. Yun ang unang pinag-pray. Yun nga, glory to God. Unti-unti siya yung, ganito, ganyan, doon kayo, ganyan. Gamitin to. Gamitin nyo yun doon sa garahe kasi Ginamit ni Lord. Tapos medyo naman, gamitin nyo yun, hindi kayo para, hindi na kayo panay-tanggal. Tapos magta-transform ulit. Dito kasi ganun din naman, pero hindi na ganun kadami. So, ang pinag-pray ko pa is 2025 is yung mga anak ko. Yan, kasi yung mga anak parang lang yan eh. Padaan-dahan, parang wala sa wisyo. Diba? Kahit sabihin mo lang yung church sila doon, baby kasi sila doon, baby sila doon ng mga tita nila. Baby sila doon, ganyan, sige, okay lang yan. Huwag ka naman bata ka pa naman eh. So, syempre dito sa as magulang niya is nagbibuild ng ministry, kailangan mag-stand sila, kailangan matuto sila, paunti-unti, humahawak ng camera. Ganon, pag inutusan mo, isang din na lang parang napapagod sila nagka-transform eh. Then, another month na naman, sumasama na sila sa prayer, sa practice ng music, kumakanta na sila. Tapos yung panganay ko siya yung taga-attendance eh. Kumbaga sumusunod na sila, o natututo na sila, kasi kailangan simulan ng paunti-unti para hanggang mag-mature sila. So, glory to God. At isa pang pinag-pray ko, is yun nga, yung church, magkaroon ng family. Yun nga, dumating kayo, paunti-unti. Yung si Sarah, siya yung talaga eh. Siya yung nakasama namin ng 2024, hindi ko matanda kung March, parang gano'n, March, February. Last week ng January. O parang gano'n. So, paunti-unti, kasi hindi rin naman natin kailangan maghagad ng marami agad eh. Kailangan mas maganda yung quality kaysa sa quantity. Amen? So, doon mo makikita yung talagang nananatili sila sa Panginoon. So, marami pa akong pinag-pray, pero yun yung pinaka-focus ko eh. Yung mas mabuild yung, hindi ma-distract yung church ng anumang bagay o anumang tao na bumugulo. Tapos, meron tayong harmony. Yung sama-sama masaya tayo, magkakasama tayo, walang gulo, walang pag-iimpot, walang kung ano pa mang-inumisan sa bawat isa. Yun yung pinag-pray ko talaga yung church at saka yung pastor, bigyan ng kalakasan. Marami siyang pinagdaan na 2025, na operahan siya, kung ano nararamdaman yan eh. Marami siyang nangyari sa kanya. At marami din pagpapalang nangyari sa kanya at siya na yung mag-share nun sa inyo. So, yun lang. And abangan natin this 2026 kung ano pa yung kumbaga nung last year, nasa lang tayo, 100%. Ngayon magto-200% tayo. Amen, di ba? Sobra na yun, dapat 100% lang. So, glory to God, nasa Panginoon ng lahat. Sa Kanya lang natin ibigay at magtiwala tayo. Amen. Maraming salamat, Pastor Maricel, ang aking ubuting asawa. Next na! Ito na! Hindi na matatagalin. Lagi natin, Sister Rio! Walang baka naman natin.
Yung mga nagdaan, sila nga 2024, sinama na eh. 2025, hindi naman problema yun. Ano sa iyakan Iiyak na lang. Wala! Di ba wala? Ate, tayo lang. Kaya ako no first time ko to mag-share ng buhay. Ang nangyari sa buhay. Ayan, naka-record yan, naka-record. Wala, nakakaya. Di ba? Pero syempre, nakilawin pa rin naman lahat eh. Amen. Ano ka start pa lang? Oo, matindi pinagdaanan ah! Matindi yung pagsubok, matindi yung pagdaanan. Sa dami ng pagsabay. Hello, brother. Yan na, may dadagdag ko sa kahihiyan mo. Ayun, mapamadali ko naman at dumami pa. Noong 2024, okay naman yung life. Okay naman. Alam mo, masyadong stress. Yun nga, nagkaroon kami ng sasakyan, panghanap buhay, diba? Showcase din. Pagkabuhayan showcase. Hindi na nag-work yung asawa ko sa company kasi sobrang stress na rin niya sa work. Tapos, nag-duty siya. Sabi ko, mag-imbestaryo na tayo naman. Tapos, yun nga, sinikapan na lang namin mag-ipon para makakuha ng sasakyan at siya na mismo yung magiging boss doon. Hindi na niya kailangan mag-boundary. Hindi niya kailangan na yung oras niya. Ayun, nakakapagpahinga siya. Kasi meron na rin naman kasi siya nararamdaman sa sarili. Eh, ayaw naman niya magpa-doktor, sabi kong gano'n. Kaya mag-herbal-herbal na rin tayo. Palakasin na lang immune system. Oo, kasi natatakot din kasi siya. Pero dahil sa herbal na yun na iniinom niya, naging okay naman. Tsaka yung sa work niya kasi panggabi, ilang taon siya naging panggabi. Doon bumusika yung katawan niya. Kaya yun nga, naisipan namin mag-invest ng 2024 hanggang eto na, 2025, tuloy-tuloy naman yung blessing dahil kay Glory. Amen. Tapos sa work ko, akala ko hindi ko kakayanin kasi humawak ako ng isang buong team ng QCY na ako nag-handle na halos bumigay na rin ako doon at i-give up ko na talaga dapat kasi mag-isa lang ako sa akin lahat ng punto ng galit ng mga boss. Dahil hindi ko nga kayang i-handle sa ilang tao, ilang agent yan na i-handle mo tapos mag-isa ka lang. Lahat, ikaw ang sisisihin bawat problema sa trabaho. Eh wala naman ako katuwang, wala silang makuha na paparehas sa akin na katuwang ko sa trabaho. Puro ako na lang, ako, reporting ako. Hanggang alas 11 ng gabi, sinusundo naman sa ako, alas 12 na sa office pa ako. Tinatapos ko lahat yung trabaho para kinabukasan. Another work na naman ulit ko. Ganun, kasi nga isa lang ako. Nagbabayad ako, binibigyan ako ng boss ko na 100,000 na pera sa Gcash ko sa DTI. Ibabayad ko lang yun doon sa mga first bill na ng mga subscriber kasi nakalibre nga sila dahil kumbaga kami ang sasagot pala yun? Oo, kami ang sasagot ang first bill nila. Ikaw nagbabayad? Ako nagbabayad, gabi na ako natatapos. Sobra, parang sabi ko na susuko na talaga ako dito. 3 hours lang naman ang bayad sa akin, then overpop sa overtime ko. Di ba? Parang luging-lugi ako. Tapos that time na, bibigay na ako, nagpapaalam na ako sa boss ko na parang gusto ko maging ahente na lang ulit. Kasi pag agent ako, naasikaso ko yung mga anak ko. Nasusundo ko, napapakain ko, hawak ko oras ko. Mag-out na lang ako kung anong oras ang out namin. Hihintayin ko lang, meron na akong application eh. Okay na ako eh. 2 oras lang, tapos yung trabaho ko eh. Eto, humandal ako ng tao. Iniiyak ko talaga yan gabi-gabi sa sobrang pagod, stress, lahat. Tapos hanggat naging okay na, eto na, umuna na yung 2025 hanggat parang naging easy na lang. Nung nahawakan ko na sila kasi mabait naman napunta sa akin, 30 yan lahat sila hinahandle ko. Isa-isa lahat may mga kanya-kanyang problema. E di lahat syempre sila, kaharapin mo. Bawat isa kung ano yung problema niya, lahat sila, 30 kayo, tulungan nyo rin naman ako. Bilang team leader, sabi kong gano'n, hindi lang po pwedeng ako lang ang magsusolve sa lahat ng problema. Dapat teamwork tayo. Nasa ano kaya nga tayo nagbuo ng MQCY para di mawala eh. Kasi dito yung trabaho natin eh. Nandito tayo sa sales, kaya dapat magtutulungan tayo para tumaas ang benta natin sa sales at tumota tayo. Dahil pag tumota tayo, tayo rin ang aani nun. Kaya sila ang umali. Dahil sila nagkaroon ng mga incentive, yan hanggang naging okay na yung 2025 ko, na-handle ko na siya, hindi na ako na-stress ngayon. Amen! Kasi Hallelujah!
okay naman na samahan namin, pati yung mga operation ko sa loob, mga boss ko, na-handle din naman nila ako, na-handle ko rin naman sila ng maayos. Kaya, yun, easy na lang, wala nang problema. Parang petis na lang yung trabaho, hindi naman siya nang mabigat. Next Yun naman, na. promotion ka ulit. Ewan ko lang. Oo, feeling ko. Hopefully. Joke lang. Parang ayoko na rin kasi pag tataas ang posisyon mo, tumataas din ang Responsibility. Oo, tama. Baka naman kasi pag manager ka na, ka lang, wala ka. Ay, gusto nga nila, mag-OM ka na, naku yan na ayokong maging pangarap. Hahandle ka ng operation naman. Hindi na yung sales. Sales pa rin, pero operation na nga haba. Lawak lang. Ano, mas mabigat yun kasi ang Chinese namin, hindi marunong magtagalog. Ang hirap din makipag-usap. Puro more English talaga sila, tapos slang pa sila magsalita. Hindi mo naiintindihan. Hindi sila fluent mag-English. Kaya ikaw ang nangangapa, ikaw ang iintindi ko ano yung sinasabi nila. PLDT, no? Mm-mm. Chinese pala may-ari. Ano, Fiber Home ang may ano. Kumbaga, subcon sila ni PLDT. Si Fiber Home kasi, siya yung sa kanya kumukuha lahat ng supplier ng mga ibang telco. Supplier kasi sila, kaya gumawa na sila ng sales para handle na rin yung lahat. Sakop na nila. Kaya mautang ang mga Chinese dito. Para sa atin, sasasakop na tayo ng Chinese. Nagiging alipin tayo ng Chinese. Nandito sila sa Pilipinas. Sabi ko nga sila, ma'am, bakit ba tayo nag-a-adjust? Makipag-usap sa kanila. Sila pumunta rito, matuto sila mag-Tagalog. Kasi pag tayo pumupunta sa ibang bansa, tayo ang nag-a-adjust sa salita nila. Diba? Nag-aaral pa tayo ng Korea, nag-aaral tayo ng Japan ng mga salita. Ba't ganun? Sabi ko ba kayo mag-isa? Diba? Bakit pa tayo nahihirapan sa kanila makisama? Nandito sila sa bansa natin. Sila ang mag-adjust. Tawa na lang na tayo yung boss ko eh. Ay, naku, matututo ka rin. Diba? Yun lang, yun ang testimony ko sa buhay na nangyari sa akin na okay naman ngayon. Sana itong 2026 eh, maging maluwag pa rin. Diba yung takbo ng buhay natin, kung ano mangyayari. Pero kung ano man ang problema na dumating, kakayanin natin yan dahil kumakapit lang naman tayo sa taas eh. Nandyan siya lagi, nakatingin pa lagi, araw-araw kung anong ginagawa mo sa buhay. Ginagabayan tayo lahat. Thank you, yun lang. Thank you, Sister Rio. And then, so, grabe. So, sino susunod? Yung, siyempre, pasalamat sa Panginoon, yung mga bagay na kala mo, failure ka na, wala nang tagumpay, pero nakita mo na talagang yung divine provision, di ba? Yung intervention, yung mga ganyan. Oh, di ba ako nain? Kala ko wala na eh. Kala ko tapos na eh. Di ba? Pero may divine intervention na, oh my God, ginamit si Lord na tao. Di ba ganon? So sige, sino sunod? Wala. Hey! Palapakan natin, Brother Dom! Magasunod yan. Go! Ano sasabihin ko? Ano yung papalasalamatan mo? Ilipas Ito, na! Mga alam pinagdaanan mo na, babalikan ko yung pagkabinata ko bago ko nakilala nga. Kasi, ang pinagdadasal ko noon, yung binata pa ako, sabi ko, sana magkaroon ako ng asawa na mabait na yung hindi ko na siya hihingin sa Panginoon. Kasi nung binata ko, wala akong ano eh. Ang alam ko lang ng bahay, trabaho, inom, araw-araw inom. Sabi ko, Lord, gusto ko lang ano. Gusto ko ng tawag nito. kasama sa buhay. Gusto ko nang itigil yung bisyo ko. At gusto ko na rin sanang may kasama na ako habang buhay. Dami lang gang! Tapos, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng ano, mga kasama ko habang buhay. Sana yung may natapos ng pinag-aralan. Kasi sa ako, wala akong natapos. Sa totoo lang, hindi ako marunong mag-English, nakakaintindi lang. Oo, inaamin ko. Hindi ako marunong. Kaya sabi ko, bigyan mo ako ng yung nakapagtapos. Kasi kako,
marami akong dapat malaman. Ayun. Hindi nagtagal, yung araw-araw ng pag-iinom, biglang dumating. Uy! Kasama na yan ng pinsan ko. Pumili sa bahay. Ayun. Walang nangyaring ligawan. Magkasama lang kami natulog sa bahay. Then, kinabukasan, sumama ako sa kanila. Uy, nadagit ka na, nadagit! Parang Pagpunta ko sa kanila, sabi ko, kinausap ko magulang, sabi ko, Tay, Nay, asawahin ko na ba yung anak niyo sa sabi ko? Kasi may design na rin ako, tinakot-win na rin ako sa bahay. Kaya, Sabi ko gano'n. Sabi ko, alam ko kung anong iniisip niyo, sabi ko sa magulang niya, kasi natulog yan sa akin. Kaming dalawa lang. Siyempre, ano ko ba iisipin? Di ba ako? May ganon. Nandito ako bago. Ipapaalam ko sa inyo, isasama ko na yun sa bayan. Sabi ko, handa mo ng damit mo. Inuwi ko na. Thanks God na okay naman. Nag-work out naman yung relationship namin. Amen! Si ate. Ang hiniling ko sa Lord na sana maganda yung pagsasama namin din. Makakuha kami ng sarili namin hanap buhay. Yun nga, nung nagtatrabaho pa ako sa MRT, sabi ko parang hirap na rin yung katawan ko kasi araw-araw puyat, pagod. Tapos pagka kailangan ng tao, kahit tulog ako, tinatawagan ako para bumalik lang sa trabaho. Ngayon, sabi ko sa kanya, sa asawa ko, subukan, magre-resign na ako. Babalik na lang ako sa pag-UB. Then, nung nakabalik naman ako doon, natawa naman na meron akong kaibigan na driver din na sabi niya may pinsan akong ahente sa Toyota, sabi niya. Pinakilala niya ako. Ayun, nag-usap kami. Then sabi ko sa kanya, wala akong requirements, pangalan mo gamitin natin. Ayun. Kaya sa kanya, nakapangalan yung isa niya. Nung namin yun, sabi ko, habang bumibiyahe na ako sa Grab, sabi ko, Lord, sana gusto ko magkaroon ako ng makilala na gusto kong bumalik ulit sa simbahan, sabi ko, sarili ko. Unang-una, meron akong may sakay na sundalo, pastor din. Nagpintuan natin yan. Yun, pinagdasal niya, nag-pray kami sa loob ng sasakyan, na sana ganito, binigyan niya, pinakilala niya ako dun sa Victory, Victory Church dyan sa Mayroong Baliches Bayan, sa Mayroong Musa. Di sumunod na mga araw, mga 2 days or 3 days, na isakay ko naman si pastor dyan. Sabi niya, pero hindi ako naniniwala nung na pastor siya kasi Hip-hop, hindi tayo kumuha pastor. tinitignan ko yung suot kasi tsaka mukhang masungit yung mga sakit. Kasi may nakapaghatid kasi ako dito na pasahero, tapos may pumasok na po. Lumampas pa ako, bumalik-balik pa ako eh. And then yun, sabi ko sana magkaroon ako ng katulad nung nakilala kong pastor sundalo, sabi ko sana meron pang iba kasi hindi na kami nagkikita nung puro chat-chat na lang eh. Yun, mga sumunod na araw na isakay ko siya. Nagkwentuhan kami, sabi ko papunta sila ng Kainta noon. Sabi ko, tama-tama pastor, gusto ko kasi bumalik ako sa simbahan. Naghahanap kami ng yung talagang basta yun na yun. Ayan. Thanks God naman okay naman. Nakakapagsimba na kami. Yun nga lang hindi ko mayaya yung dalawang anak ko kasi meron silang sarili lang eh. Ayaw ko silang pakialaman sa buhay. Activity, may activity. Ayaw ko silang pilitin. Gusto ko sila yung usang magsabi sa akin na pasasama na kami. Ayun lang. Tapos itong 2025, napakaganda naman ang pasok sa akin ng 2025 at paglupas. Maraming salamat, Lord. At nandyan kayo lahat. Alam kayo, Pastor. Yeah. Grabe yun ah. Ganda. Ganda na ano. Pumunta sa bahay, pinanagtiman. Kukunin ko na to ah. Palutin mo na yung gamit mo. Hallelujah. Glory to God. Sabi niya, nakakuha siya ng talagang gusto niya, ipinday niya kay Lord.
And si Sister Rio, nakakuha rin talaga ng tatay din talaga. Kasi, sino mo yung demand, no? Oh, balat mo na yung damit mo. Kukunin ka na po. Di ba? Talagang ano talaga, may paninindigan. No? Di ba? Masipag. Nakatapos ang aking gusto ko, mabilihan. Tsaka, Ay, pasok na pasok. Pasok na pasok, mabilidad. kasi nag-request sa akin sa kanya. Thank you, Lord. Mamaya pagka-pray natin yan. Lahat yan. Tagal nag-antay So, sino na sinod? sa panahon ninyo. Sino na ba? Ito lang. Hindi naman kailangan mahaba, hindi rin kailangan maikli. Depende kung ano yung lead sa'yo ng Holy Spirit, kung ano yung experience mo. Walang problema, malaya tayo dito. Sino? Time dalawa na lang, Kelvin. Ay, si Kelvin. Iiyak to. Iiyak na yan. Iiyak. Ayan na, oo, kakasal na sila eh. Grabe, blessing. Blessing na 2025. Umpisahan ko doon nung wala pa ako sa church. Kasi nung wala pa ako sa church, ang buhay ko ay bahay, trabaho. Minsan nga sa trabaho na ako natutulog eh. Tama. So isang araw, imbitahan na ako ni Pastor Jeff. Tara, tayo sa bahay. Hindi alam na Bible reading ako. Oo nga, biglaan. Bible reading ko nga na. Kasi mo yun, isingin kita ng ganitong oras ha. Tapos Taas mo yung mic mo, ma. so yun nga. Nag-umpisa na ng isang Wednesday ng Bible reading. Hanggang sa, yun, tuloy-tuloy na yun. Gulo rin yung buhay ko nun eh. Sabi ko, Lord, gusto kong ayusin yung buhay ko. Yun, unti-unti. Binalik na yung partner ko sa akin. Hindi ako iiyak. Hindi ako iiyak. Tagal na rin kami nagsasama. Medyo magulo lang na. But this time, hindi ko na siya papakawalan. Ganda naman. Tuloy yung kasal na worldwide ko. Sirain ko yung mic. Joke lang. As, yun, meron pa akong ibang prayers. Dahil meron na akong life with God, relationship with God. Nararamdaman ko na magtutuloy-tuloy na yung blessing sa buhay ko. Yun, kahit na may minor inconveniences. Yun nga, pansin nyo, taga Santa Maria pa ako, pero isikap ko na hindi ako. Amen. Oo naman. Kasi alam ko yung halaga nito para sa akin. Yun, yung umiyak. So, maraming pong salamat. Yun na yung masasabi ko. Nalas na ako. Very good. Amen. Yan. Okay, sige. Ito na, tawagin natin. Madali lang ako, promise. Sa aking pakinggan, Sister Tara. Ayan. Hello po. Hello. Sa mga nanonood dyan, sa mga kababayan ko sa Amerika, saring lang. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Hindi ko rin alam kung, kasi sa sobrang daming papasalamatan sa kanya, hindi mo na rin maisa-isa eh. Pero kahit paano, araw-araw, nagtithank you pa din ako. Kahit sa, Lord, bakit ako maiiyak? Hindi naman ako, sakit naman nun. Ang sasabi ko lang, maraming limitasyon yung utak ko. Sabi ko, kasi anong tao may kalkulado. Dapat pag may plano ko, dapat nakaayos to, dapat gagawin ko to, itong araw na to, may kakausapin ako. Paglalaanan ko ng oras, pero kadalasan talaga nag-fail. Sabi ko, Lord, ba't ganito? Ganito naman akong tao. Bakit lahat fail? Tapos in time na binabalikan ko na lang yun. Lahat ng struggle na yun. Nang ako lang mag-isa. Nananindigan ako mag-isa. Pinalikan ko na lang yun. And in His time, sabi ko na thank you. Napagdaanan ko lahat yun. Hindi ako magiging ganito kung wala lahat ng pagsubok na yun.
mga bagay na beyond all of my human understanding. Na limitado lang utak natin eh. Tapos bigla akong masusurprise na, hala, ang galing naman. Grabe, totoo ka talaga, Lord. You're faithful and true sa lahat ng aspeto ng buhay namin. Diba? Dahil sa personal, sa business, na side, sa trabaho natin, nalampasan ko yun. Thank you, Lord. Ang currency na meron lang ako, yung pananampalataya ko lang sa mga sinabi mo. For example, na you will protect us, you will guide us, you will be our teacher, ikaw yung mag-guide sa amin sa lahat ng bagay, ikaw yung pwede namin dependent sa lahat ng bagay. Nilagay ko lang yung faith ko doon para lang, yung pananampalataya ko lang, para slot machine siya, yung faith ko yung coin, slot machine kapag ka, pero may siguradong balik. Kasi nga, yung faith can move mountains. Diba? Yung faith, ayun lang yon ang pinangahawakan ko lang, kahit talagdo ko na eh, hindi na ako kalkuladong tao, medyo gumaan na yung utak ko, hindi na ako nagkakalkula, pero yung Lord, ikaw na lang bahala. Ilang taon na ako ngayon and proven and tested ko na talaga, Lord, na hindi mo ako pinabayaan. Kahit ako lang mag-isa, abnormal pa din naman ako mag-isip. Hindi pa rin ako nagpupunta sa kung ano-anong lugar. Diba? Same pa din ako. Thank you for keeping me. And for the years to come, I know, Lord, na you will take good care of me until my hair is gray. And pangawakan ko yun. Kahit na hindi ko alam pa kapag asawang pa nga ako, gaganda ng story niya eh. Pero sige, sana kabugin ko yung love story ko ng dalawa dyan. Ayoko na magpagkit ng pangalan, ayoko magturo. Taray, kabugin ko sana, Lord. Ikaw na bahala, Lord. Thank you po. Thank you. Mga ilang taon na ako, 33. Amen. Hallelujah. Glory to God. Talagang ano eh, magwawatiri ay ka talaga eh. No? Kasi grabe talaga yung ginawa talaga ng ating Diyos sa buhay natin eh. Hindi mo matatanggi. Hindi ka pwede magsinungaling sa sarili mo. Hindi, walang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Hindi ka pwede magganon. Meron. At pag naalala mo yun, talagang magwawatiri ay ka. Sister! Maria! Wala si Maria. Puntahan Oo natin nga. mamaya. Oo nga. Sister Adi! May clean ah. Thank you kay Lord. Salamat. Hindi ko nga alam kung saan ako mag-uumpisa eh. Kasi anak ko si Pink, kung saan nagsususuot. Tapos may narinig siya ditong kumakanta, si Sister Char. So ayun, napapasok siya dito, napasunod na rin ako. Galing, di ba? Ang galing. Sabi ko, okay naman pala dito, may pa-music. Kasi mahilig siya sa music eh. Na siya, na-encourage siya pumasok dito. Sabi ko naman sa sarili ko, once a year lang din naman ako makapagsimba. 2 years ago na yun. Sobrang busy ko kasi hindi na ako talaga makapagsimba kasi nag-aalang ako ng nanay, ng bata, nagtatrabaho din sa bahay, ganun lang. Sabi ko, pwede naman pala dito sa kapitbahay namin. Malapit din. Tapos, nakikinig din ako kay Pastor Jeff. Okay naman. So, yun lang. Sana bigyan pa ako ni Lord ng mahabang pagpapasensya. At saka, ako naman ang paniniwala ko kasi kahit naman kahit anong paniniwala natin, gusto, pagdating naman sa taas, isa na naman ang Panginoon natin. So, ayun lang. Salamat. At sana, magtagal ako dito. Kasi hindi ko rin masasabi. So, ayun. Salamat sa pag-welcome niyo sa aming meeting. Thank you. Amen. Thank you so much, Sister Adi. Ayan. Hallelujah. Sipin nyo yung anak ang nagdala sa kanya dito. And then, talagang magtatagal ka talaga dito as long as you want. Okay? Welcome ka dito. Marami pang gagawin ng Panginoon sa gawaing ito. So, wala na? Okay na? All good?
Ako naman, maikli lang yung akin. Gusto ko lang sabihin sa inyo, yung kung nauna ay si Pastor Maricel, nakita niyo naman, siya talaga yung mindful pagdating sa gawain. At lahat ng bagay na nangyayari sa gawain ito, alam niya. Tapos sasabihin sa kanya, "Man, kumusta si ano? Ganyan yan. Kumusta si ganyan? Si brother ano? Bumiyahe ba sila? Nakauwi na kaya?" Ganun. Talagang inaalala niya talaga. Alam niyo ba, naalala ko? Yung mother ko, si Pastora Rose. My mother, Pastora Rose, ay sobrang asikaso sa mga gawain. Kasi my dad is a pastor for 40 years. Yung mother ko, nakikita ko kay Maricel. Sa asawa ko. Siya nagluluto. Asa si Pastora Maricel ngayon? Nagluluto! Surprise! Nagluluto! Kaya sabi ko, Lord, alam niyo ba, yung love story namin, kailangan niyo pa malaman. Alam mo yan? Alam mo yun, nung naliligaw sa akin si Pastora Maricel. Uy! Actually, magkababata kami. Ako, bumabakasyon lang ako dito. Si Maricel taga dito talaga. Ang istorya niya, hindi niya kwento, nakita niya ako dito na sumilip lang sa gate. Hanggang sa, yun na, ako na yung kanyang crush nung bata siya. Oo. And I am the first boyfriend. No? First boyfriend. Pero, ako ay isang womanizer ako. 87 girlfriends ang ano ko. Cowboy bakla. Ano ako, womanizer ako. Isa akong mabait. 87 girlfriends. 87. Kaya ko magsabay ng girlfriend, 5. Sabay-sabay. Nung high school ako noon. Kasi dancer ako ng school eh. So sabay-sabay sila, 5. Tapos magkukwentuhan, uy, alam mo yung boyfriend ko siya, hindi nila alam. Yung boyfriend pa yung kwentuhan na isang tao ako yun. Kulit, di ba? And then napunta ako dito sa Caloocan, and then kilala ko si Maricel. Dahil na una niya nakilala, father ko. Naging song leader siya sa church. Sabi ng father ko, ikaw ang magiging asawa ng anak ko. Tinabihan siya. Sabi niya, crush ko yun eh. Sakto. Ako naman, yung taong naghahanap ng babaeng makakasama ko na kaya ako. Kasi nagkaroon ako ng girlfriend na model eh. Marami ako naging girlfriend na matitindi. Pero wasak ang ugali. Wasak. Alam mo yung mga tipo naglalakad pag gabi? Naglalakad ng tulog. Pero ito binigay sa akin ni Lord sa Pastora. At may puso sa gawain. Alam niyo kung anong tanong ko sa kanya? Sabi ko, handa ka bang mag-asawa ng pastor? Sabi niya, oo, handa akong mag-asawa ng pastor. Mahirap mag-pastor. At nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat binigyan ako ng mga disciple, members sa church. Marami pang darating eh. Unang dumating sa akin, babae pa. Sabi ko, disciple, Lord, disciple. No? Si Tara, dumating Sister Tara. Hindi ko iniimbitahan. Nagtanong, pwede ba mag-volunteer? Okay? Tapos, sabi ko, Lord, disciple, di ba? Disciple yan, disciple. Babae. Pero, sabi ko, Lord, thank you. Dahil meron akong Sister Tara na matapang kasi sobrang tapang ng babae niyan. Sabi ni Lord sa akin, kailangan mo ng matapang na disciple. Sino nagsabi sa'yo? Si Lord. Totoo yan? Totoo. Hindi ito biro. Kasi madalas ako nakikipag-usap sa Panginoon eh, pag may mga nangyayari sa buhay ko, lalo na sa ministry. Sabi ko nga, nagtatanong ako bakit si Tara? Away-away lang yun sa kuya eh. Diba? Nag-away pa kami yan! Kala nyo ba? Sabi ko sa inyo. Pero sabi ni Lord sa akin, kailangan mo ang isang Tara sa ministry. Kailangan mo ng ganyang klaseng tao. Natututo ako sa kanya eh, dahil sa kanya natututo ako. Ewan ko kung natututo siya sa akin, no? Pero ako na, marami akong natututunan kay Sister Tara. Sabi ko, Lord, thank you. At binigyan mo ako ng mga taong magtuturo sa akin. Kasi ako,
ay ako ay isang gangster. Meron akong anger problem. Tanongin niyo sa asawa ko yan. Umiiyak niya si Maricel sa akin. Kasi nga, nung ako isang leader ng grupo, ako ang nagdi-DA sa mga membro ko, sinasampal ko ang mga nagmumura o ano, sinasampal ko dahil ako yung parang nagiging leader ng gang nun eh. Gangster ako for how many years? 4 years akong naging gang. 3 gang ang hawak ko sa Mandaluyong. Tapos gagawin niyo akong pastor? Lord, magiging gangster yung mga member. Pero dinalan ako ni Lord ng mas matindi pa sa gangster. Matindi pa, sabi, ano, kakayanin mo yan, mas gangster sa'yo. Wala kang papalag dyan, wala kang ipapalag. And then, andito, Brother Kelvin, Sister Leo, Brother Dom, na halos hindi ko nga inimbitahan eh. Siya pa yung initiate. Ay, saan po yung sipahan nyo? Siya po yung nagtanong, anong lugar? Nakagulat ako in the next Sunday, nung matin. Narinig sa bahay. May nakilala. Ayun na pala yun. Sabi ko, ano na gawin niya si Panay? Barangay. Alis yan. Ay, gusto ko rin siya born again. Sabi ko, Tsaka ewan ko sinabi sa'yo na bagong-bago lang, di ba? Sabi ko bagong-bago lang yung church. Isang taon. Parang isang taon pa lang o kaka-isang taon lang. Talagang baby church kumbaga. Nung mga isang taon kami, naglalakad lang, ay hindi pa nga kami naglalakad doon, parang gumagapang pa lang kami noon, 1 year. Kasama ko Sister Tara, sila Maricel, Sister Charm, talagang gapang kami noon. Wala kami pakialam kung kami lang. Tapos dumating kayo, and dalago ang gawain. At sabi ko nga, ang rule number 1 ko dito sa church ay walang mag-judge dito. No one will judge here. Kung ano ka, kung anong buhay mo, pumasok ka sa pintuan na yan, i-respect kita kung ano yung buhay mo na yan. Tatanggapin ka namin dito sa church na ito. Kasi ang magbabago sa iyo yung banal na spirito. Kaya katandaan niyo ako, laging Lord, ikaw ang bahala dyan. Ikaw nagdala dito niyan eh. Hindi ko naman pinilit na si Kelvin. Pinilit ko ba yung Kelvin? Pinilit ba na, Kelvin, babariling kita pag di ka umatid sa linggo. Kaya yung umatid dito, ang nagdala niyan, Holy Spirit eh. Kayong lahat, kaya nandito, Holy Spirit. And that is a blessing. Hindi lahat ng tao may Holy Spirit. Hindi lahat. Ang Holy Spirit is omnipresent. Lahat nandun siya kung saan lugar. Pero hindi lahat ng tao may Holy Spirit. Ibig sabihin, it's a gift from God na napuspos kayo ng banal na spirito at nandito kayo sa gawain. 2025 is full of blessing. Bibilisan ko na, nagkaroon ako ng lisensya ko. 2025. Palakpan natin, Panginoon. Thank you, Lord. Nang hindi ako gumagastos ng kahit pisong tuleng. And, may lisensya ka, syempre, kailangan matuto kang mag-drive. Natuto ako mag-drive 2025. Wala akong ginastos kahit pisong tuleng. Blessing! Sabi nga, magpasok ng 2025. 2025 is blessing upon blessing, grace upon grace. Ganyan ang 2025 nung pumasok. Kaya sabi ko, Lord, puro blessing ah. Grabe, daming blessing. Nagpamaneho na ako ngayon sa loob ng 3 araw, natuto ko magmaneho. Blessing yan eh, pag marunong ako magmaneho. Dahil pwede na, sabi ko, hindi na ako mag-call center, mag-ano lang ako, mag-grab driver na lang ako. Ang dami na, may option tuloy ako, nagkaroon ng option. Ang daming blessing. And yun nga, nagkaroon ng 2025, lumago tayo. Maraming mga taong pumasok dito, may mga taong lumabas, hindi na bumalik, pero andun pa rin tayo. Dapat lagi, hindi tayo magsawa, manawa, mag-follow up. Kahit sa chat lang. Lagi masabihan, kumusta na? Simba, linggo. Hindi ka dapat mananawa. Hindi mo pwedeng i-judge yun. Bakit di nagsimba? Huwag mo i-judge eh. Imbitahan mo na lang, mas maganda. Oy, brother, may simba tayo sa linggo. Hindi ko na ano yun ah. Oy, di ka nagsimba ng linggo ha. Ay, hiya ka. Hindi mo lang ganun eh. Pero, ang glory to God, meron naman ngayon, brother
Dong, nagsasabi, ay, pastor, may kasal kaming aatinan. Ay, pastor, may... Okay lang sa akin. Walang problema. Basta, nandito kayo, by the grace of God, the Holy Spirit move mightily. Hindi ako, ayoko nang namimilit ako. Kaya iimbitahan lang kita, isasendan kita. Sunday service, kita ka. You're invited. Kaya lahat ng mga wala si Ria, inimbitahan ko si Ria, ipa-follow up natin. Pero nag-reply na siya eh. Papasalamat. Hindi ko na alam kung siya nakatira ngayon. Si Sky. Maraming pumasok dito eh. Hindi tayo mananawang imbitahan sila. Welcome na welcome pa rin sila dito sa ating tahanan, bahay sambahan. Anytime. Minsan busy lang talaga. Pero nag-chat naman sa akin yan. Mga yan. Nagsasabi na pasensya na pastor. Pero glory to God at full of blessing ang ating 2025. At nagkaroon pa tayo ng mga gamit, bagong upuan. Meron tayong 20 pieces na upuan. May mga sticker na. May mga sticker at bago parang pasariwa pa, hindi pa yung di ba may mga upuan na parang makunat na? Hindi okay eh. Naka-aircon kasi ito, nakamunog lang. Kasi yung upuan doon sa bahay, yung pag kiniskis mo ng kuko, yung nagpupulbos na, yan, luma na yun. Tapos, glory to God, meron tayong mixer. Alam niyo ba kung magkano yung mixer na yan? 75,000 yan, tinignan ko sa ano. Sabi ko, Lord, parang pinipipray ko lang yan nung nakaraan, binigay na. Answered prayer. Lilinisin na lang, bibilang ng spray na para yung mga kalawang matanggal. Pero, sobrang ganda ng mixer na yan. Hallelujah. Huwag mo muna gamitin pag niya. Ano muna natin yan? Actually, sinubukan namin ni Brother to. Napatunog namin pero walang echo. So, marami pa. Pag-aaralan pa natin yung functionality. Sobrang dami. Pang ano kasi yan eh. Pang araneta yan eh. Pang ano to eh. Pang professional mixer yan eh. Di ba? Ang daming functionality. So, glory to God talaga na marami talagang blessing. And ngayon, ay 2026, full of blessing pa rin ang 2026. Pero ang mensahe sa akin, nagpapasama ng Bible, yun nga, nakwento ko, ang ingay-ingay ko sa production floor, di ba? Sabi ni Kelvin, ano ba yan, pastor? Ano ba yan? Sumisilip sa station ko, ano ba yan? Grabe yung blessing, ang ganda! 2026 is the fulfillment of the Lord God's promises. But we need to do something. We need to humble ourselves to God. Lahat ng bagay, surrender natin sa Kanya. Siya na ang may hawak ng buhay natin. Wala ka ng problema. Ngayon ka nandito ka na sa kamay ng Diyos. May problema ka pa ba niyan? Hawak-hawak ka na niya? Sagot ka na niya sa 2026. Just humble yourself. Surrender yourself to God. May isipin ka ba kung nasa Diyos ka na? Lahat ng gagawin mo, pagmamaneho mo, trabaho ka, lahat, relasyon sa pamilya, surrender it all to God. At ang 2026 mo pagpapalay, i-bless. At napaka-sarap ng nasa Diyos. So, we are going to pray. Mal, we'll pray. Mal. Pray na. Charm, Sister Charm, lahat tayo dito. I-pray tayo for the year 2026. Dito tayo. Anong ginagawa nila activity? Nanonood? Sige. Ayaw nga pala, hindi na isabay. Dapat pala yan, napag nagte-testimony, ibibigay yung mga sa Thanksgiving. Dito na lang, lagay niya dito. Yan. Ay, yung akin hindi ko na pinaganda. Sige, okay lang. Dito. Lagay niya. Dito na lang. Yan. Yan. Sige. Thank you, Lord. Papel, okay lang yan. Wala problema. Dito, lagay mo dyan. Yan. Thank you, Lord. Okay? Sige, lahat tayo dito. Sama-sama tayo lahat. Si Sister Ate nandiyan, nag-aalaga. Pero dyan ka lang, okay lang yan. Basta konektado ka sa ating prayer. Mahal, dito ka na, mahal. Pastora Maricel. Sayan, Ash, dito kayo. Mag-pray tayo. Hawak-hawak kamay. Tayo mananalangin. Mag-pray natin ang 2026 ay full of blessing, protection,
Ilalayo tayo sa lahat ng kapahamakan. Yan, mahal dito. Okay. Hold hands tayo. Dito tayo. Oo nga, binabantayan. Parang siya may-ari. Wow! Ay, hawak na lang kamay. Okay lang yan dyan. Okay lang yan dyan. Oo nga, yung picture. Sige, dito hawak ka sa akin. Yan. Yan. Thank you, Lord. Hallelujah. Let's bow our heads and close our eyes. Let's focus our mind and our heart to our God, Father in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat. Salamatan natin siya sa lahat ng blessing, protection. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa iyong buhay 2025 and sa mga bagay na mangyayari ngayong 2026, we are giving thanks in advance. We declare, we proclaim, we renounce, Lord God, we declare victory. By faith, we believe, Lord, na ang 2026 ay binigay mo na sa amin. We believe, Lord, by faith, in Jesus' name, the year 2026 ay hinanda mo na para sa amin. That's why ang gagawin namin today is to say, thank you, Lord. Let's say, thank you, Jesus. Thank you, Lord, in advance. Dahil alam namin, Panginoon, ang lahat ng mangyayari sa 2026 ay iyon ang nailatag. You have all the plans fulfilled, Lord God, for 2026. Give us the wisdom, Lord. We pray for wisdom like King Solomon. Hindi niya pinili ang yaman, hindi niya pinili ang katanyagan o anumang mga kayamanan ng mundong ito. Ang pinili ni King Solomon ay wisdom. Because Lord, we need wisdom, Panginoon, sa 2026. Para maarok namin yung mga planong nakalatag sa taong 2026. Give us the wisdom, Lord, to understand your plan, to lead, Panginoon, to lean, Lord God, sa iyo, Panginoon, not to lean to our own understanding. We don't base it sa nangyayari sa mundong ito, sapagkat hawak mo sa iyong mga kamay. Ang lahat ng mangyayari sa buhay namin ay aming sinusurrender sa iyo, Lord God. Wala na kaming kailangan pang ipagbagabag na kami ay mababagabag, Panginoon, sa mga mangyayari sa 2026. Hindi na kailangan kaming mag-worry. Hindi na namin kailangan mag-doubt. Hindi na namin kailangan mag-fear o matakot, sapagkat alam naming hawak mo sa iyong mga kamay ang aming 2026. Ang taong 2026, Lord God, ay tagumpay, Panginoon, sapagkat ikaw ang may hawak ng aming kinabukasan. Ikaw ang may hawak ng aming buhay. Ikaw ang may hawak ng aming blessing. Ikaw ang may hawak ng aming business. Ikaw ang may hawak ng aming trabaho. Ikaw ang may hawak ng aming health, Lord God. Lord God, sa iyo lahat, Panginoon. We humble ourselves, Lord God. It's not us. It's not me. It's not you. It's not anyone. But ikaw, Panginoon, ang lahat sa buhay namin. At hindi kami mabibigo. Kami ay tagumpay. Salamat, Panginoon. For this year is the fulfillment of the promise of God. By humbling ourselves, depending on God. Hallelujah. Thank you, Lord. Turuan mo kami, Panginoon, na ang isip namin at puso namin ay laging isipin na kami ay weak. Mahina kami. We are like a doormat.
basahan at tinatapak-tapakan sa pintuan. Madumi. Walang kwentang tao. But because of you, God. Dahil sa iyo, Panginoong Hesus, kami ay nilinis. Kami ay ginawa mong worthy. Kami ay di karapat-dapat. Ginawa mo kami karapat-dapat. Lord God. And Lord, salamat, you made us perfect. Hallelujah. Thank you, Lord, for being there, Lord God, to remind us that we are made holy. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. That's why we humble everything to you, sapagkat tagumpay kami pag kami ay nakasandal sa iyo, pag kami ay nakadepende sa iyo. Salamat, Panginoon. Ang bawat isang nandirito, Lord God, ay pagpalain mo, Lord God, na inuna ang iyong gawain. Unang-unang araw ng linggo, year 2026, inuna ang gawain mo. Pagpapalain mo, Panginoon, sapagkat inuna ang iyong gawain sa kanilang buhay. Pastora Maricel, nandito, Panginoon, Asher, Brother Dong, Brother Kelvin, Zion, Sister Rio, Sister Tara, at Sister Adi, and Sister Charm, Lord God, ay pagpalain mo. Cover with your most precious blood, pagpalain mo, Panginoon. Siksik, liglig ito mga para pagpapala. Ang mga bagay na hindi namin maintindihan ay maiintindihan namin. Ang mga bagay na hindi namin maarok ay maaarok namin, sapagkat ikaw ang magbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa amin, Panginoon. Salamat! Ito ang simula ng pagpapala, Panginoon, ngayong araw na ito. Salamat ang patuloy ng pagpapala. Maging sa buong Word of Life Worship Center family sa buong mundo, Lord God, ay iyong pagpapala. We praise you, Lord. We glorify you. We seal this prayer in Jesus' name, in the power of the Holy Spirit. Everybody shout, Amen! Amen! Thank you, Lord. Wala pa natin, Panginoon. Yay! Happy New Year! Umuwi na kayo? Kakain pa tayo. Kakain tayo! Dapat yung ulam natin. Hallelujah! Pakibalot na lang yung isa, wala kami Grabe! At ang dami kong binili. Sa Divisoria ko to binili kasi Divisoria noong Wednesday. Divisoria, napunta ka? Oo, ang ganda sa Divisoria. Gumanda na? Oo, at siya. Kasi nga kay Yorme yun, di ba? Pero hindi naman siya traffic. Hindi siya traffic. Maganda na? Super. Nalulugi na yung bus. Kasi namawala kaming pasahero. Pwede tayo pasyal tayo doon, no? Divisoria? Dati ang hirap puntahan nun eh, yung traffic eh, di ba? Maluwag na. Kahit yung tao ka naglakad, dirap. Sayon, Ash! Tsaka no, sobrang mura. Ang daming choices. Sayang, ano yung nasa? Kumusta pala siya? Umuha siya sa Ibo, sa bahay ni Mama. Okay lang yan, wala problema. Ako service. Kaya ka nag-commute! Ngayon, sa paalala mo sa Wednesday, sa 5 ulit din natin.